Faustino Oro, International Master, 12-year-old wonder boy na naghahangad na maging youngest grandmaster at binebreak ang record ni Mishra this year, nakaharap ang The Machine, Hans-Smoke Niemann, dito sa katatapos lang na Title Tuesday. Nagpakawala daw di umano ng matitinding tira ang batang ito. Panoorin natin at pag-aralan, pero bago yan mga kamatsas, atin munang sagutan itong puzzle na ito. No? Lagay nyo po ang inyong mga kasagutan sa comment section below. It's white to move. Ano kaya ang magandang ginawa dito ni Mikhail Tal versus Tigran Petrosyan? Ayan, matindi. Pasensya na kayo sa boses ko, basag pa rin. Malat. White dito si Tal, black si Petrosyan. Nako, parehong world champion do ah. Ano kaya ang matinding patikim ni Tal dito? At talagang bumubulusok ang atake. Sige po, pakisagutan nyo sa mga wala pang Internet Chess Club. Makikita nyo lang po ang link sa description below. Mag-download na po kayo. Free lang ito. Enjoy training mga kamatsas. Okay, white dito ang batang si Fausti nag-E4. C5 naman si Niemann, sinalubong ng Sicilian. Knight F3, D6, C3. Ang tawag dito po ay Sicilian Alapin delayed variation. Kasi ang main line ng Alapin ay E4 tapos C3. Dahil nauna yung Knight, nahuli ang C3, delayed po variation ang tawag dyan. Knight F6, tineret ang pawn, at nag-H3 muna si Fausti para walang bishop G4. At dito, kapansin-pansin na pinapakain niya yung pawn sa E4. Nag-G6. Ayan. Ano ibig sabihin? Bakit hindi kinain yung pawn sa E4? Pag sinubukang matakam sa pawn E4, ito po ang panggulat na one piece down ang black. Double yan mga kamatsas. Okay? Kaya dito po, hindi kinakailangan galawin yan. G6 lang talaga ang tamang tira. Nag-Bishop D3, agad namang dinepensahan na para makapag-castling na rin. Bishop G7 para makapag-castling na din. Bishop C2, bakit po gumanyan? Para magdi-D4. Mabigyang daan yung pawn na hindi barado ng bishop sa D3. Pag naka-D4 yan, syempre mainam pagka well-control ang sentro. Nag-Knight C6, labas muna, develop, castling, nag-castling din, at nag-D4. Binuuna nga ni Fausti ang sentro, kinapture, binawasan, takes, at nag-E5. Ayun. Dito kasi ang common sa akin mga kamatsas, yung D5. Yan ang common na line sa akin. Tapos yung tipong pag nag-E5, magna-Knight E4. Papasok yung Knight para malakas. Pero kay Niemann, E5 ang ginawa niya. Tingnan natin. Nag-D5 para atakihin, counter-attack. Knight B4. Ayan, may threat sa bishop. Iniiwas talaga yan. Tandaan nyo po mga kamatsas, hindi basta-basta pinagpapalit ang bishop sa knight ng ganun-ganun lang. Liban na lang kung may magagawang double pawn or kahit papaano pangit sa kalaban, pwede nating ipagpalit. Pero kung wala, iwas talaga. At nag-bishop D7, develop lang para maka-rook C8 na. Pero bakit nilagyan ng X ng computer? Ang gusto po ng computer ay knight takes E4. Ganun. Bakit naman kaya? Pag kinain yan, oo nga, libre nga dahil lumihis na yung bishop, nawala ng depensa yung pawn, paano pag kinain? May queen E1. Double yan ah. One piece down ah. May knight takes F2. Ay, nako, grabe. Pambihirski ito. Queen takes F2. Ayan lamang ng isang pyesa dito ang puti mga kamatsas. Kitang-kita. Pero, bakit sa evaluation bar? Equal. Magandang ma-explore at ma-improve itong linya na to sa black. One piece down. Yan ang mga masasayang i-handle. Ibig sabihin, kwentado ng computer engine yan ni Stockfish. Hanggang dulo yan. Mga kamatsas. Maganda. Mayroong maglakas loob na gawin yan. Pero dito wala pa po Balik tayo sa bishop D7 na ginawa. Naka-knight C3 na. Sakto na, may depensa na yung pawn E4. At nag-knight A6. Bakit umatras ang knight? Bukod sa umiiwas sa tempo ng papaalisin lang din yan, pag atras, pipihit naman papuntang C5, maatake ang bishop at maatake din ang pawn sa E4. Nag-bishop E3. Naku, mukhang may pang-abang. Rook C8 at yan na po ang lumalabas na novelty bago. Dahil nangyari nitong
nakaraang 2021 may tumira ng B6. Na ang basa ko dito kaya nag B6 para pag knight C5 solid nga naman. May pawn B6, may pawn D6 na tipong pag nag knight C5 kasi parang tamang duda palagi na baka mamaya hatawan ng kain Tapos makainan dun mga ganun no? Yan. Pero si Niemann, Rook C8 ang novelty niya. Tingnan natin kung ano naman ang bagong ipinaghanda ni Niemann dito. Bishop A4, hinamon ni Fausti, tapatan ng bishop, exchange. Boom! Grabe! Sinakripisan pala ni Niemann. Ano kaya ito? Mukhang in-underestimate. Bata lang to, totoy lang to, 12-year-old ka lang. Kinainan. Knight takes E4. Okay, nagpa-quality down, exchange down dito si Niemann, pero nakakain naman siya ng pawn sa E4. Tingnan natin. Takes, at nag-queen C2 para depensahan ang pawn at the same time may atake pa sa knight E4. At nag-F5 naman para talagang depensahan. Knight D2. Magulang na rin tong batang ito. Mukhang alam yata yung technique ni coach. Pag lamang ka ng material, daanin sa gulang, daanin sa yaman. Knight D2, palit-palit. Knight takes D2, Bishop takes D2, at nag-Rook C8. Bakit po nag-Rook C8 dito? Para i-align lang na pagtulak ng E4 mamaya, mabuksan ang Bishop, at magkaroon ng problema, pressure ang White sa C3. No choice kundi ganito talaga dapat ang gawin Nagpa-exchange down kailangan lumalagablab na yan. Nag-Rook A, B1, syempre. Develop with pressure sa B file, nag-Knight C5, at nag-Bishop E3. Mukhang bibirahan pa ng isang exchange yan dyan. Nag-Knight E4. Kung ako po ang unang titingin, maporma yan. May atake sa pawn C3. Pero akalain nyo, itong Knight E4, bad move sa computer. Ano? Bad move. Ang gusto ng computer ay E4. Ay, mas gusto ko nga ito. Kasi pag E4 kasi, para mabuhay ang diagonal ng bishop towards the C3 pawn. Oo nga, pogi. Imagine niyo, sabay yung knight tatalon sa D3, pogi. Swabe, ang ganda no, knight sa D3, pawn sa E4, ang lakas. Oo nga. Pero nag-knight E4, barado pa rin ang bishop, hindi makatulak yung ipon. Nilagyan ng bad move ng computer. Kumbagay, bakit mo kailangan takpan ng bishop mo? Iyon na nga yan, tinatakpan mo pa. Yun ang sabi ni Stockfish. Nag-Rook B3. Dinipensahan muna mga kamatyas. And nag-B6. Ayun. Kasi nga, baka mamaya, mapitasan doon. Ika nga lamang tiyan din yan. Mag-B6 para hindi makainan doon. At the same time, yung C5 ay napaka-solid na square para sa black. F3. Pang-atake sa knight. Umatras. Tineret ang pawn sa D5. Queen D3. Depensa. At nag-Queen A4. Ano idea? Simple lang. Para kainin ang pawn sa A2, nag-Rook F2. Para depensahan, nag-E4. Ayun, yan ang gusto kong makita. Yung E4 para kahit papaano, yung bishop ay talagang buhay na buhay, magkaroon ng malakas na atake, at nag-Queen D4. Hindi naman po nagustuhan ng computer ang ginawa ni Fausti. Dapat daw po ang tira, F takes E4. Yun nga lang, totoo, sa human nerve nakakailang na tipong parang tutulungan pa ang black na maging aktibo. Yung knight, no? Threat pa yung tore, threat pa yung pawn C3, na tipong, sandali lang po mga kamatyasa, tipong pag nag-Rook C2 para depensahan, yun pala magku-Queen E8. Yun lang ang mahiwaga. Bakit nag-Queen E8? Mahiwaga talaga. Chess, Baka gaganon, may balak na gumanon. Ay, oo. Pagpapatong-patungin ng threat doon. Pero malalim yan. Mahirap makita yan mga kamadyas. Mahirap maunawa. Balik tayo sa ginawang Queen D4, bad move, at nag-Rook C4. Unang tingin, malakas. Kumbaga sa isip ni Niemann mga kamadyas, lugi na nga ako. Exchange ka ng exchange na makulit na bata ka. Lugi na nga ako ang gulang talaga. Naipagpalitan ka. Ayoko! Nag-Rook C4. Inatake lang ang reyna. Pero mga kamadyas, ang accurate daw po, kainin talaga. Pag nag-Bishop takes D4, imagine niyo po, Knight takes D5. Yun ang pinapagawa ng black dyan. Slightly better sa evaluation bar. Pero, inayawan ni Niemann. Rook C4, ayaw niya.
Napabalik dito si Fausti, kinapture na yung pawn at nag-G takes F3. Bakit kinapture? Kasi po mapipilitan ang white to capture with the G pawn at kung papansinin nyo po ang mga pawns, di ba? Scattered, talagang pangit, watak-watak pawn islands. No, medyo masagwa, parang tipong expose ang white king. Kasi po kung rook ang ipangkakain dito, para masabing walang bungi ang pawn structure, magna knight e4 naman. Makakabalik uli ang knight na very annoying. Ay nako, grabe. Pinakamatibay na kabayo yan. Sino magpapaalis dyan? Wala na namang light square bishop. Wala na rin pawn. O, diba? Napakatibay. Liban na lang yung tore in the future ipalit din sa knight. Napakalakas niyan. Balik tayo. Kaya G takes F3 ang ginawa. Nag-knight H5. Ayun. Para buksan ang diagonal at may nakikita akong pasok-pasok ba dito. Mga ganon. Bishop E5. Mga ganon control the diagonal. Pero hindi po nagustuhan ng computer ang tira na yan. Bakit? Ano ba gusto ng computer dito? Queen A5. I-threat yung pawn sa D5. Oo nga, ano? Sabay may knight takes na or queen takes, ano? Oo. Hindi madepensahan yung pawn D5. May pitas na pala. Okay, mga kamatsas. At least, ano natin? Nalalaman natin. Balik tayo sa knight H5 na ginawa. Ayun, talagang ginulangan na ni Fausti. Makulit po kuya yung rook mo, tsaka yung queen, palit na tayo. Ayun. Kain. Alright. So, napalitan na. So, habang napapalit, paglamang kayo ng materyales, mga kamatsas, palit-palit, naku, mararamdaman mong swabing advantage. Mawawala ng mga panggulong pyesa kalaban pagka ganun palit-palit Nag-queen to E8. Ano plano dito ni Niemann? Di makaporma yung malakas niyang computer na hataw. Di siya makaporma kay Fausti. Bishop D4, tinapatan. Ayun, napagalitan naman ng bata. Papaluin kita sa puwet. Bad move yan. Bat yan. Dapat daw ang tira, mga kamatsas, ay rook to E2. Ayun lang. Simpleng pressure hataw lang sa E-file, tipong itetret lang yung queen sa E8. Pero, balik tayo sa ginawa. Bishop D4. Takes. Tama, takes. Nag-queen E1 check. Kaya pala gumanon. Ano laman? King G2, wala pa rin namang talo ng knight F4 King F7, ayun, biglang nagkunat. Kumbaga dito, okay lang kay Niemann na siya ay quality down. Pero yung tore kasi, di makagalaw. Subukan lang gumalaw rook F1 or dito, may check doon, malilimas ang pawns. May nakaabang na knight. Tapos, syempre, pag tulog ito, pangit, pilay, hindi kakayanin ng white lang. Nag-H4 muna. Pupunta dito, pero may check-check pa rin banggulo Nag-H6, nag-aabang lang din si Niemann. Ano na, lamang ka ng tore, ba't di ka makaporma? Parang may kantsaw no? Nag-F4, okay. Medyo di pa rin ako naliliwanagan. Queen E7, ayun na. Gusto nang mamitas ni Niemann ng mga pon-pon na nakaangat. At rook C2. Kapag kumapture, syempre mayroon pong rook C7 check. Papasok ang queen at delikado yan. Biglang nag-G5 si Niemann. Yun lang, mga kamatsas. Yun lang ang malaking katanungan. Dapat daw po talagang tuluyan ng capturein. Pag chumek doon, King G8. Very annoying, no? Nakakatakot kasi under attack. Pero yun po ang dapat. Tingnan na natin. Dito raw dapat. Check doon, sabay ganun lang. Mukha kasing parang nakakatakot, parang mamamati. Di ba? Pero, tingnan nyo naman, ang bilis-bilis dito ng pangyayari. Pag nakacheck yan dyan, pag nakakain yan dyan, wala pang kasunod ang puti, walang matchas, may knight Di ba? Kaya, yun. Balik tayo, mga kamatsas. Sayang yung queen takes H4. G5 dito ni Niemann. Gusto niyang guluhin. HG5. HG5, pinagkakain lang, kain-kain. At nag-king G6. Ayun talaga. Bakit? Pag kinain ito with check pa, bakit di kinain? Silipin nga natin, magki-king F1. May check pa rin doon na kailangan intindihin. Pag chumek dito, king E1. Ay, grabe pala yung mga pasikot-sikot Pag nag-knight E4, sige nga, may matchas ba talaga? Check doon. Ay, oo. Pagka gumanon, may malalim din. Gaganon lang ang king. May silent move. Mahirap pa rin. Mahirap.
mahirap pa rin. Balik tayo. Mahirap, ano? Mahirap pa rin sa puti, I mean. So, kaya dito, nag-king G6 muna si Niemann. Gusto niya muna yung pawn G5 pahinugin. At yung king makaiwas na po sa tempo na kumukulit sa kanyang isipan ang papasok na rook sa 7th rank. Nag-king F2 muna. Ilag muna. Okay, para walang mga baba-baba dyan. Baka mamaya bigla makababa. O kaya mga check-check. Kinain na ng Reyna. So, kaibahan na yung king F7, nakaangat na, walang tempo check. Galing, ano? Nag-queen E3. Ayan na naman. Ang kagulangan ng batang ito, umayaw na naman si Niemann. Kulit mong bata ka, kukutusan ka kaya. kulang na lang sabihan ng ganun, no? Ako pagugulangan mo, ako pinakamagulang. Joke lang. O, King G1. Ang purpose po ng King G1 para to stop the check. May check pa rin doon. May ganun. May salubong ng tore, hindi pwedeng basta-basta. Nag-knight F6. Nako, eto na. Lumabas na ang mga good moves. Mala NG na. Patay ka ngayon, Fausti. Rook G2 check. Good move na naman. Queen E6 check. King G5. Ayun. At dahil dyan sa bad move na yan, umangat ng pagkaangat-angat ang evaluation bar ay kasagwa. Delikading na ang black pagkaganyan. Tinan nyo evaluation bar, oh. Halos tayong-tayo, tirik na tirik. Pabor na pabor sa puti. Dapat daw po ang tira is King G7. King G7. Bakit? King G7, paano kung kainin to? Ay, may check doon. Ay, oo. So lalabas yung tore, wala pa ring magawa. Untouchable. Laging may paparating. Hindi pwedeng kainin yung pawn sa D6. May queen E1 check. Pag kinain yung pawn sa F5, may queen, sige, pakita ko na sa inyo. Mga kamatyas, ito mangyayari, oh. Check. Harang, di ba? Obligado. Pwede nga kainin na lang eh. Paano kung pag kinain ka? Ay, hindi pala pwede mag knight E3. Nakapin pala. Aray ko. Check. Obligado dito. Sabay check. Pag pumunta dito, sabay check. Tabla lang. Tabla lang pala. Balik tayo mga kamatyas. Balik lang. Okay. So at least, di ba? Kumpara sa King G5 na ginawa ni Niemann na napakasaklap. Sige po, pakiguess nyo. Simpleng pitek mga kamatyas. Simpleng pitek. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatya. Simple lang. Queen E7 check. Obligado ha. Only move. King H5 to maintain the protection. Ito naman ang kasunod. Check. Gumanon. Check ulit. Gumanon. Kinain na. Kain. At gumanon. Para pupuntahan naman yung pawn sa D6. Hindi pwedeng gumanon pala. Kakainin lang. Sabay dire-diretso. Nag King G3. Rook E6. F4, wala na. Kumbaga parang sa isip ni Niemann, ito na lang ang chance ko para makagulo. Kinain lang. F3 at dito mga kamatyas. Pag tsumek, imagine niyo po, talo ng kabayo, makaka-queen, nakakatakot. Walang rook F6. Paano yan? Pero may huling bitaw dito mga kamatyas na talagang ang linis eh. Ang linis. Boom! Rook G6, ang linis. Talo pala kagad. Resign! Si Machine Man. Niemann. Bakit nag-resign? Wala na. Anong gagawin pantira? Dire-diretso na yun. Pag tsumek, wala. King F1 lang. Di makagalawang knight. Nakapin. Pag gumanon, kain lang, kain. Wag nang kainin yan. Mag D6 na lang. Tapos na laban. Promote na. Okay, napakaganda ng panukat ng batang ito. Biruin nyo, 12-year-old pa lang yan ha. 12. Ang daming binibiktima. Future halos grandmaster na lakas eh. Kung ako talaga, siya na talaga ang youngest GM para sa akin. I-workout niya lang officially. At dahil dyan mga kamatyas, kahanga-hanga ang ginawa ng batang ito. Tingnan nyo mga kamatyas ha. Ang lupait pang-5. Pang-5 lang naman. Sa dinami-dami ng super GM sa sumali, pang-5 ang 12 years old na batang ito. Ang lupait. Tindi. Tinalo pa nga niya si Magnus eh. Si Magnus pang number 20 plus eh. Galing Tinalo niya sa score. Pero hindi sa laro. Maraming salamat po mga kamatyas. Lambing lang po sa mga di pa nakakapag-subscribe sa channel na to. Mag-subscribe na kayo. Click nyo notification bell all para lahat ng ating mga uploads ay mag-notify sa inyo mga kamatyas. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.